May mga bagay na pinaniniwalaan nating magpakailanman hanggang sa tayo ay mawala. At saka, ano ang gagawin mo kapag ang lahat ng pamilyar na bagay ay biglang naging isang biro ng tadhana? Ito ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay isang babala. Hello sa inyo. Maligayang pagdating sa ating channel. Ang kasong ating tatalakayin ngayon ay naganap sa Adelaide, isang lungsod sa Australia. Ang Adelaide ay ang kabisera ng Timog Australia, isang magandang lungsod sa tabi ng dagat na may populasyong humigit kumulang 1.3 milyon. Kung ikukumpara sa Sydney at Melbourne, ang gastos sa upa at pamumuhay sa Adelaide ay mas mababa dahil dito marami-raming dayuhan ang naakit na manirahan sa lungsod na ito. Ang pangunahing tauhan sa ating kwento, ang pamilya ni Li Wei ay isa rin sa mga bagong pamilyang nanirahan dito. Si Li Wei ay ipinanganak noong 1993 sa Shenzhen. Noong bata pa, ang mga magulang ni Li Wei na sina Li Yao at Dian Chunzu ay nagtungo sa Australia para magtrabaho. At si Li Wei ay naiwang kasama ng kanyang lolo at lola. Ang mga magulang ni Li Wei ay umuuwi lamang upang bisitahin siya 1 o 2 beses bawat taon. Ang malayong ugnayan na ito ay nagpatuloy hanggang sa mag-10 taong gulang si Li Wei noong 2001. Sa panahong iyon, matapos makaipon ng sapat na pera, sina Li Yao at Dian Chunzu ay matagumpay na nakakuha ng immigration visa para sa Australia. Nanirahan sila sa Adelaide at nagdala ng malaking halaga ng pera mula sa Tsina. Ginamit ni Li Yao ang kanyang naipon para magtayo ng kumpanya ng import-export ng muebles sa Adelaide na pinangalan ng China House Trading at kasabay nito ay bumili ng isang marangyang bahay sa lugar ng Burnside. Ang buong pamilya ay nagsimula ng bagong buhay doon. Gayunpaman, dahil sa trabaho sa kumpanya, kailangang madalas na maglakbay ni Li Yao sa pagitan ng China at Australia, kaya hindi siya maaaring manatili ng matagal sa Australia. Sa bahay, tanging si Li Wei at ang kanyang ina, na si Dian Chunzu, ang naiwan. Bilang isang tradisyonal na pamilyang Chino, si Dian Chunzu ay nagbigay ng malaking pansin sa edukasyon ng kanyang anak at nagtakda ng napakataas na mga inaasahan para kay Li Wei. Pinag-aral niya si Li Wei sa kilalang high school na Prince Alfred College at pinilit siyang mag-aral ng piano, violin at flute. Bawat taon, ang gastos sa pag-aaral ni Li Wei ay umaabot sa hindi bababa sa 50,000 euro. Mahigpit na itinakda ni Dian Chunzu ang pang-araw-araw na iskedul ni Li Wei. Bukod sa oras ng pag-iensayo ng instrumento, maaari lamang siyang mag-aral. Sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng kanyang ina, si Li Wei ay palaging nakakakuha ng mahuhusay na marka sa paaralan. Karamihan sa kanyang mga asignatura ay may markang A. At ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng piano ay kapansin-pansin din. Si Li Wei ay naging isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral sa kanyang mga kaedad. Ang kanyang ina ay madalas na ipinagmamalaki ang mga tagumpay sa pag-aaral at musika ng kanyang anak. Nagtakda siya ng layunin para kay Li Wei. Hinihiling na makamit niya ang propesyonal na antas sa musika at ang kanyang pag-aaral ay dapat palaging puro A. Inaasahan niyang makakapasok si Li Wei sa prestihiyosong pambansang universidad ng Australia upang mag-aral ng batas at sa hinaharap ay maging isang diplomat o abogado. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Li Wei, sa buong panahong iyon, unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagod at pagkasuklam sa sobrang higpit na pamamalakad ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pagre-rebelde sa kanyang puso ay unti-unting lumalaki. Ang hindi pagkakontentong ito ay sumabog noong 2010 nang makapasa si Li Wei sa universidad. Bagamat nakakuha siya ng napakataas na marka sa graduation exam sa edad na 17 at nakapasa sa law department ng Universidad ng Adelaide habang kumukuha ng 2 bachelor's degree, ang kanyang ina na si Dian Chunzu ay hindi pa rin nasiyahan sa tagumpay na ito.
Naniniwala siya na ang kanyang anak ay nararapat lamang mag-aral sa pambansang paaralan ng batas at kailangan pang magsumikap ni Li Wei. Samantala, si Li Wei na pumasok sa universidad ay nagnanais na makawala sa kontrol ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pagre-rebelde ay nagdulot din kay Li Wei na lalong mairita sa mga pamantayang itinakda ng kanyang ina. Pagkatapos mag-enroll, sumali si Li Wei sa martial arts club ng paaralan. Nakakatulong ito sa kanya na makaramdam ng pag-relax at ginhawa malayo sa mga sesyon ng pag-iensayo ng instrumento at pag-aaral. Lalong naging interesado si Li Wei sa pag-iensayo ng martial arts sa bahay. Gayunpaman, sa mata ng kanyang ina, ang interes niyang ito ay hindi kasing halaga ng pag-aaral ng instrumento. Dahil dito, madalas magkaroon ng pagtatalo ang mag-ina at bawat pagkakataon ay nagtatapos sa hindi pagkakasundo. Noong Marso 22, 2011, si Li Yao, na nasa China pa rin, ay hindi makontak ang kanyang asawa at anak. Hindi sinasagot ang telepono, hindi nire-replyan ang mga text, at naramdaman niyang mayroong mali. Kaya, hiniling niya sa kanyang kaibigan sa Adelaide, si Zhu Rui, na tingnan ang sitwasyon. Unang nagpunta si Zhu Rui sa kumpanya ni Li Yao, ngunit natagpuan niyang sarado ang pinto ng kumpanya at walang anumang aktibidad. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa bahay ng pamilya Li sa Lockwood Road. Matapos kumatok ng ilang beses ng walang sagot, umakyat siya sa bintanang hindi nakalak para makapasok. Pagpasok sa bahay, agad siyang nakaamoy ng masangsang na amoy at biglang nakaramdam ng kaba. Sa bawat hakbang, siya ay natigilan sa tanawing nasa harap niya. Sa gitna mismo ng sala, may isang taong nakahiga na ang malaking bahagi ng katawan ay natatakpan ng isang kumot na may dugo. Gulat at takot, agad siyang tumawag sa pulisya. Pagdating ng pulisya sa lugar, natuklasan nila sa ilalim ng kumot ang labi ni Dian Chunzu. 41 taong gulang, ang ina ni Li Wei. Ang kanyang buong katawan ay may 53 na sugat. Ang ulo ay may matinding pinsala at ang leeg ay may malalim na marka ng sakal. Napag-alaman ng mga forensikong doktor na siya ay sinakal hanggang sa bawian ng buhay. Sa tabi niya, natagpuan ng pulisya ang isang metal na pamalo na may dugo, isang piraso ng tela ng tuwalya at isang timba ng tubig. Nasa loob ng timba ang isang set ng martial arts uniform na may dugo na tila pag-aari ni Li Wei. Sa mga hagdan, sa lababo sa unang palapag, at sa metal na pamalo ay may natagpuang mga fingerprint na may dugo. Matapos itugma, ang mga fingerprint ay tumutugma kay Li Wei. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga kapitbahay, sinabi nila na ang huling beses nilang nakita ang biktima ay noong hapon ng Marso 17. Ibig sabihin, 5 araw na ang nakalipas. Batay sa ebidensya, pinaghihinalaan ng pulisya si Li Wei, 18 taong gulang, bilang pangunahing salarin. Agad na nagsagawa ng operasyon ang pulisya para hulihin si Li Wei. Kaya, nasaan si Li Wei? Ang suspek. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga transaksyon sa bank card at impormasyon mula sa taxi, nalaman ng pulisya na noong Marso 19, sumakay si Li Wei ng taxi papuntang Adelaide Airport at bumili ng tiket sa eroplano papuntang Melbourne sa mismong araw na iyon. Sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa impormasyon ng flight at tirahan, unti-unting natukoy ng pulisya ang ruta ng pagtakas ni Li Wei. Noong bandang 9 ng umaga ng Marso 19, lumipad si Li Wei mula Adelaide papuntang Melbourne. Pagkatapos, kinontak ni Li Wei ang isang kaibigan na nagngangalang Qi Xiang, isang batang lalaki na nakilala niya sa isang dating website. Bago iyon, hindi pa sila nagkikita sa personal. Ayon sa testimonya ni Qi Xiang, sinabi niya na noong gabi ng Marso 19, pumunta si Li Wei sa kanyang bahay. Si Li Wei noon ay labis na malungkot,
uminom ng maraming alak, at madalas na nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa kanyang ina. Sinasabing masyadong mahigpit ang kanyang ina at kinokontrol ang kanyang buhay. Nais pang ang iwan ni Li Wei ang Australia para bumalik sa kanyang bayan upang umunlad, ngunit wala siyang sapat na pera para sa tiket. Pinahiram ni Qi Xiang si Li Wei ng $900 at pagkatapos, umalis si Li Wei kinabukasan. Sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga hotel at inn sa Melbourne, natuklasan ng pulisya na si Li Wei ay tumuloy sa isang hotel na nagngangalang Harbinville noong Marso-Manta. Sa kwarto ng hotel, natagpuan ng pulisya ang bagahe ni Li Wei, isang laptop at isang portable hard drive. Gayunpaman, ang search history sa Google sa computer ay ikinagulat ng pulisya. Ipinakita ng ebidensya na noong Marso 20, naghanap si Li Wei ng serbisyong mail companion at nagpadala ng isang sensitibong larawan ng kanyang sarili sa nagbibigay ng serbisyong ito. Sa pamamagitan ng CCTV system ng hotel, kinumpirma ng pulisya na nakipagkita si Li Wei sa lalaking ito sa ibaba ng hotel at pagkatapos ay sabay silang pumasok sa elevator at nagtungo sa kwarto. Bukod pa rito, nakatanggap din ng impormasyon ang pulisya mula sa isang ahente ng tiket na si Li Wei ay bumili ng tiket sa eroplano mula Melbourne papuntang Singapore noong mga nakaraang araw. Naalala ito ng ahente dahil humiling si Li Wei ng one-way na tiket, ngunit dahil peak season, round-trip na tiket na lang ang natitira. Kahit na si Li Wei ay nagmamadali at sa huli ay bumili ng round-trip na tiket sa mataas na presyo. Ang flight na nakasulat sa tiket ay sa Marso 23. Nagpatuloy ang pulisya sa pagsubaybay sa tiket at nagtungo sa Melbourne International Airport. Sinabi ng isang check-in staff na siya mismo ang nag-asikaso kay Li Wei noong mga nakaraang araw. Ang sistema ng airport ay nagpakita ng impormasyon na si Li Wei ay isang taong sinusubaybayan ng pulisya ng Timog Australia. Gayunpaman, hindi makontak ng staff ang pulisya kahit na sinubukan niyang tumawag ng paulit-ulit at walang sumasagot. Gayunpaman, mula nang lumala ang relasyon ng kanyang mga magulang, nagsimulang magbigay ng matinding presyon ang kanyang ina sa kanya. Matapos ibaba ang hatol, isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Li Wei sa loob ng korte. 3 buwan makalipas. Noong Oktubre 2016, natuklasan ng pulisya ang mga video na may hindi naaangkop na nilalaman tungkol sa mga menor de edad sa computer ni Li Wei at hinatulan siya ng dagdag na 10 buwan at 2 linggong pagkakakulong na may 6 na buwang walang parole. Sinabi Minsan NG, sikat na psychologist sa Australia na si Michael Grego, ang Tiger Mom na paraan ng pagpapalaki ay maaaring makatulong sa bata na magtagumpay, ngunit ang resulta ng istriktong pamamaraang ito ay nagdudulot ng matinding pagrerebelde sa maraming bata at maaari pa silang magkaroon ng ideya ng paghihiganti. Ang psikolohikal na epekto na dinadala ng mga bata ay hindi mapupunan ng kanilang mga tagumpay sa pag-aaral. Kahit na gusto ng ina ni Li Wei na magtagumpay ang kanyang anak, hindi maikakaila na nagdulot ito ng malaking presyon sa isipan ni Li Wei. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Hukom Kelly, si Dian Xuan Truc ay maaaring may mataas na inaasahan sa kanyang anak. Ngunit, walang ebidensya na pinagmalupitan niya si Li Wei sa pisikal o mental na paraan. Sa kabilang banda, maraming ebidensya ang nagpapakita na si Li Wei ay isang mapanlinlang at aroganteng tao. Samantala, ang 9 na taong sentensya para sa isang ina na nagsumikap na palakihin ang kanyang anak sa loob ng maraming taon ay tila isang malaking kawalan ng katarungan. Ang kaso ni Li Wei ay hindi lamang nakagulat sa publiko, kundi nagsilbing paalala rin sa maraming magulang na naglalagay ng sobra-sobrang inaasahan sa kanilang mga anak.
Ang presyon sa pag-aaral at mahigpit na kontrol, kahit pasabihing para ito sa kinabukasan ng bata, ay minsan nagiging sanhi ng matagalang problema sa isip o di kaya'y pagkawala ng pag-asa. Ang mga bata ay hindi kailangang maging henyo. Ang kailangan nila ay isang malusog na kapaligiran na may pagmamahal at pag-unawa mula sa pamilya. Ang tagumpay ng anak ay hindi dapat ipagpalit sa presyon at problemang mental dahil dito maaaring magsimula ang trahedya sa pamilya. Salamat sa iyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman ngayon, huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang kaso. 7 taon na ang nakalipas sa isang malamig na gabi. Noong ika-14 ng Enero 2018 sa Amerika, isang desperadong tawag ang natanggap sa 911 emergency hotline. Sa kabilang linya, isang 70 taong gulang na babae ang nanginginig na humihingi ng tulong. Sinabi niya na siya at ang kanyang 12 kapatid ay ikinukulong at pinapabayaan ng kanilang sariling mga magulang sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga salaysay ay parang isang nakakakilabot na piraso na nagbunyag ng isang krimen na gumimbal sa buong Amerika sa loob ng bahay ng mga turpin, kung saan ang impyerno ay hindi nasa ilalim ng lupa, kundi nasa loob mismo ng isang ordinaryong bahay sa gitna ng Amerika. 13 bata, 13 buhay na pinagkaitan ng kalayaan. May ilan na nasa hustong gulang na. Ang pinakamatanda ay 29 na, ngunit namumuhay pa rin na parang mga bilanggo sa sarili nilang tahanan. Hello sa inyong lahat at maligayang pagdating sa mga misteryosong kaso. Nagsimula ang lahat noong 1968. Noong ika-24 ng Mayo 1968, ipinanganak si Louise Robinette sa bayan ng Princeton, West Virginia. Ang kanyang mga magulang ay miyembro ng Pentecostal na sekta, ngunit sa likod ng relihiyosong imahe ng pamilyang ito ay isang madilim na sikreto. Ang ina ni Louise, si Phyllis, ay isang babaeng may napakasamang pagkatao. Para bigyang kasiyahan ang lolo ni Luis, pinilit niya ang kanyang anak na babae na sundin ang mga kagustuhan nito mula pa pagkabata. Nagpatuloy ito hanggang sa pinili ni Luis ang sarili niyang landas. Sa taong iyon, sa isang kaganapan sa simbahan, nakilala niya si David Turpin, isang binatang may magandang tindig. Noon, si David ay 24 na taong gulang na electrical engineer. Noong 1984, nagtapos siya sa Virginia Tech University na may matataas na karangalan at maraming beses na nakatanggap ng scholarship. Pagkatapos makapagtapos, nagtrabaho siya sa malalaking kumpanya tulad ng Lockheed Martin at Northrop Grumman na may taunang sahod na daan-daang libong dolyar na napakalaking halaga noong dekada 90. Sa paningin ni Luis, si David ay isang perpektong lalaki. Mabilis silang nahulog sa isa't isa. Kahit na si Luis ay 16 pa lamang at hindi pa tapos sa high school, ikinasal sila noong 1985. 3 taon makalipas, ipinanganak ang kanilang panganay na si Jennifer. Lumipat ang buong pamilya sa Fort Worth, Texas dahil sa trabaho ni David. Dahil miyembro ng Pentecostal na sekta, naniniwala sila na mas maraming anak, mas mabuti. At sa sumunod na 10 taon, isinilang pa nila sina Joshua, Jessica, Jonathan, Joy at Julian. Noong 1992, nag-file si David bankruptcy. Ngunit ang dahilan ay hindi dahil sa pag-aalaga ng maraming anak. Tandaan natin na siya ay isang matalinong tao, nakatanggap ng scholarship at may mataas na sahod. Ang totoo, ginamit ni David ang lahat ng credit limit ng kanyang mga card, nagkautang ng malaki, at pagkatapos ay ginamit ang batas para magdeklara ng bankruptcy para hindi na makapagbayad. Pagkatapos noon, ang pag-uugali ng mag-asawa ay naging mas kakaiba. Noong 1996, ang panganay na si Jennifer ay ipinasok sa grade 1. Ngunit habang ang mga kaedad niya ay nagsimula na sa 6 na taong gulang,
siya ay huli ng 2 taon. Napansin ng mga kaklase na ang damit ni Jennifer ay laging marumi at may hindi magandang amoy, kaya walang gustong makipaglaro sa kanya. Ang dahilan ay hindi siya pinapaliguan ni David at Luis sa loob ng 1 taon at ang kanyang damit ay paulit-ulit na sinusuot ng hindi nilalabhan para makatipid sa tubig. Ikinukulong pa nila ang anak sa kwarto, hindi pinapayagang gumamit ng banyo at hinahayaang umihi sa sariling damit. Pinapayagan lang nilang hugasan ang ibabang bahagi ng katawan habang ang mukha at leeg ay laging marumi. Kahit na may malinaw na senyales si Jennifer ng hindi magandang pagtrato, hindi ito iniulat ng paaralan. Isang pagkakataon na mailigtas ang mga bata ang nasayang noong 1998 matapos bawiin ng bangko ang bahay ni David dahil sa hindi pagbabayad. Lumipat ang pamilya sa Rio Vista, isang liblib na lugar. Mula rin dito, lalong tumindi ang kontrol at masamang pagtrato ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Sa simula, pinapabayaan lang nila ang mga anak, ngunit unti-unti nauwi ito sa pisikal at mental na pagmamaltrato. Kahit na may mataas na pinag-aralan si David, tumanggi siyang pag-aralin ang mga anak. Kahit na may malinaw na senyales si Jennifer ng hindi magandang pagtrato, hindi ito iniulat ng paaralan. Nailusutan niya ang gobyerno. Sa katotohanan, hindi kailanman tinuruan ni David at Luis ang kanilang mga anak ng kahit ano. Ang mga bata, kahit ang mga nasa hustong gulang na, ay hindi marunong bumasa, sumulat o kahit na alamin ang alpabeto. Para maiwasang matuklasan, nagrehistro siya ng isang peking pribadong paaralan. Idineklara ang sarili bilang punong guro at sinabing siya ang magtuturo sa mga anak sa bahay. Kapag hindi sumunod, sila ay itinatali sa kama gamit ang lubid o kadena. 1 beses lang sila sa 1 taon kung maligo. Limitado ang tubig na iniinom at 1 beses lang kumain sa 1 araw. Kapag nahuling kumain ng dagdag o gumamit ng maraming tubig, sila ay pinapalo gamit ang sinturon. Bukod sa pisikal na pagmamaltrato, mayroon ding masasamang paraan sina David at Luis para pahirapan ang isip ng mga bata. Bumibili sila ng maraming bagong laruan, inilalagay sa harap ng mga bata, ngunit hindi pinapayagang hawakan ang mga ito. Bumibili sila ng magagandang damit, ngunit itinago lang sa aparador at bawal isuot ng mga anak. Samantala, ang mga bata ay pinapakain lang ng tinapay at frozen vegetables habang ang kanilang mga magulang ay bumibili ng pagkain sa labas at masarap na kumakain sa harap nila. Hindi pa dyan natapos, ginamit din ni David at Luis ang Biblia para manipulahin ang isip ng mga anak. Sinasadya nilang gumamit ng mga sipi mula sa Biblia sa maling paraan para kumbinsihin ang mga bata na tama ang kanilang ginagawa at dapat nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Dahil hindi pa nakakalabas ng bahay, ang mga bata ay naniwala sa mga salitang iyon at walang ideya kung paano lumaban. Dahil sa palagiang pagkagutom, lahat ng bata ay payat at seryosong kulang sa nutrisyon. Kahit na ang ilan ay nasa hustong gulang na, ang kanilang pag-iisip ay parang mga bata lamang sa elementarya dahil hindi pa nakakalabas ng bahay. Ang mga bata ay naniwala sa mga salitang iyon at walang ideya kung paano lumaban. Humara siya ng isang dumadaang sasakyan at humingi ng tulong, umaasang makahanap ng trabaho. Walang ibang mapupuntahan, tinawagan ni Jennifer ang kanyang ina, si Luis, at muling ibinalik sa masaklap na sitwasyon. Sa wakas, isa sa mga pinakamatandang anak, si Jennifer, ay nakahanap ng pagkakataong makatakas. Pagsapit ng 2004, sina David at Luis ay mayroon ng kabuuang 10 anak. Dahil walang sino mang naglilinis, ang kanilang bahay ay naging napakarumi at mabaho na halos hindi na matirhan. Ang sahig ay puno ng basura at ang mga dumi ay nagkalat kung saan-saan. Sina David at Luis ay nagtayo ng 2 trailer sa labas ng bahay at inilipat ang buong pamilya doon.
na ginawang isang malaking tambakan ng basura ang lumang bahay. Hindi nagtagal matapos lumipat sa trailer, ipinanganak ni Luis ang kanilang ika-11 anak, si Julina. Noong 2006, nang isilang ang ika-12 anak na si Julissa, nagpasya ang mag-asawa na umalis sa trailer kasama ang 2 bunso at umupa ng isang marangyang apartment 64 kilometro ang layo. Samantala, ang 10 natitirang anak ay pinabayaan sa 2 trailer. Dumadalaw lamang sila isang beses sa isang linggo upang magdala ng kaunting pagkain. Ipinasa ang responsibilidad sa pag-aalaga sa noon ay sa 22 taong gulang na si Jennifer at 14 taong gulang na si Joshua. Dahil sa matinding kakulangan sa pagkain, ang mga bata ay hindi kailanman nabusog. Nabubuhay lamang sila sa pagkain ng jam at yelo. Habang ang mga anak ay nagtitiis sa gutom at masamang kalagayan, sina David at Luis naman ay naglalaan ng oras sa paglalakbay, pag-inom, pagsusugal, at lalo na sa pagpunta sa Disneyland. Minsan, inilalabas nila ang mga bata para sa mga family picture na ipopost sa Facebook upang magpakita ng imahe ng isang masayang pamilya. Kapag nais na mga kamag-anak na makita ang mga bata, palagi silang gumagawa ng iba't ibang dahilan para tumanggi. Bawat 2 taon, dinadala ng mag-asawa ang buong pamilya sa Las Vegas para sa isang marangyang seremonya ng pag-renew ng kanilang kasal. Pagkatapos ng bawat biyahe, pag-uwi sa bahay, agad pinagpapalit ang mga bata ng kanilang mga bagong damit at pinasusaut muli ang kanilang luma at maruruming damit. Ang pagkukunwari ng mag-asawang ito ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas na nakakagimbal sa sinumang makakaalam. Noong 2010, matapos ang 3 at kalahating taon ng pagpapabaya sa mga bata sa trailer, inilipat nina David at Luis ang buong pamilya sa Perris, California. Dito, isinilang nila ang kanilang ika-13 anak. Sa mga panahong ito, si David ay retirado na. Noong 2011, muli niyang ginamit ang batas upang mag-file ng bankruptcy. Ang kalagayan ng mga bata ay hindi bumuti, bagkus ay lalo pang lumala. Gayunpaman, sa lahat ng mga anak, tila may espesyal na paboritismo sina David at Luis kay Joshua. Habang si Jennifer lang ang nakaranas pumasok sa paaralan sa maikling panahon, pinayagan naman nilang mag-aral si Joshua sa isang community college pagkalipat sa Perris. At ang nakakagulat, sa kabila ng hindi pa nakapag-aral dati, napakahusay ng kanyang performance na nakakuha ng GPA na 3.9. Samantala, ang ibang mga anak ay patuloy na nakakulong at nakakaranas ng masamang pagtrato. Araw-araw ay may mga pagpapalo at mga pagkakataong sila ay kinakadena. Ngunit sa wakas, isang pagkakataon para sa pagbabago ang dumating. Si Jordan, isa sa mga anak na babae, ay aksidenteng nakakuha ng isang lumang telepono na itinapon ni Joshua. Wala ng serbisyo ang telepono, ngunit nang kumonekta sa Wi-Fi, unang nasilayan ni Jordan ang mundo sa labas. Nanood siya ng mga video ni Justin Bieber, nakita ang malaya at magandang buhay. Sinubukan din niyang kumanta kasabay ang mga kanta online at doon napagtanto ni Jordan na siya ay nilinlang at pinaniwala sa kasinungalingan ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Naunawaan niya na ang mundo sa labas ay napakalawak at kailangan niyang humanap ng paraan upang makalabas. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para iligtas din ang kanyang mga kapatid. Noong ika-16 ng Enero, alas 5:49 ng umaga, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang, umakyat si Jordan sa bintana, tumakbo palabas at tumawag sa 911. Sa tawag, sinabi niya, "Kakatakas ko lang po sa bahay. Nakatira po ako sa isang malaking pamilya at sa ngayon po, 2 sa mga kapatid kong babae ay nakakadena." Nakakadena sila? Opo. San nakakadena? Sa kama po, dahil kinuha nila ang pagkain ng nanay ko
Alam ba ng mga magulang mo na umalis ka ng bahay? Hindi po. Nang tanungin tungkol sa kanyang kalusugan, halata ang kanyang pagkalito. Hindi siya sigurado kung nakagamit na ba siya ng gamot. Natatandaan lang niya na uminom ng isang tableta minsan sa kanyang buhay. Pero ang mas mahalaga, iginiit ni Jordan na marami siyang ebidensya. Isa sa kanyang mga ate ang nagsabi sa kanya na kumuha ng litrato bilang katibayan ng masasamang gawain ng kanilang mga magulang. Patuloy niyang inilarawan ang mga nakakagimbal na eksena sa 911. Ang mga marka ng pagkakatali ay bakas pa sa kanilang katawan, marurumi ang damit at nakakulong sa napakasamang kondisyon. Sinabi niya na ang mga bata ay hindi kailanman pinaliguan, kailangang mamuhay sa dumi at gutom. Nang tanungin kung ginawa ba talaga iyon ng mga magulang dahil lang sa pagkuha ng pagkain ng dalawang bata, tiniyak niya, "Opo, dahil sobra po kaming gutom." Pagkatanggap ng tawag, agad na rumisponde ang mga pulis sa bahay ng pamilyang Turpin. Kumatok sila nang walang tigil sa loob ng 2 minuto bago dahan-dahang binuksan ng mag-asawang Turpin ang pinto na may halatang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ipinaalam ng mga pulis na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang batang babae na palaboy-laboy sa labas na nagsasabing miyembro siya ng pamilyang ito. Humiling silang magsiyasat upang matiyak na maayos ang lahat. Ang mag-asawang Turpin ay tila nalito at sa simula ay nagtanong pa kung sigurado ba silang sinabi ng babae na galing siya doon. Nangatuwiran ang asawang lalaki na naghahanda silang lumipat ng bahay kaya medyo magulo. Tiniyak ng mga pulis na hindi iyon mahalaga. Ang tanging inaalala nila ay ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng bahay. Nang tanungin kung may mga armas sa bahay, inamin ng asawang lalaki na mayroon siyang baril ngunit ito ay nakakandado. Nang marinig ito, muling humiling ang mga pulis na suriin ang loob. Pagpasok pa lang, isang masangsang na amoy ang sumalubong na nagpangiwi sa mga pulis. Matapos suriin ang bawat silid, natagpuan din nila sa wakas ang mga batang mahigpit na nakakadena sa kanilang mga kama. Lahat ng mga bata ay dumanas ng matinding kakulangan sa nutrisyon. Si Jennifer, 29 taong gulang, ay tumitimbang lamang ng 37 kilo. Maliban kay Joshua, ang mga natitirang bata ay may antas ng edukasyon na hanggang elementarya lamang. Hindi sila marunong magsulat ng kanilang pangalan, hindi naiintindihan ang mga pangunahing konsepto tulad ng pulis o gamot. Matapos agad na mailigtas, ang mga bata ay dinala sa ospital para sa pagsusuring medikal. Samantala, ang mag-asawang Turpin ay inaresto ng mga pulis. Noong 22 ng Pebrero 2000, opisyal na nagsimula ang paglilitis kina David at Luis Turpin. Nagpresenta ang taga-usig ng maraming ebidensya na nag-aakusa sa kanila ng 14 na iba't ibang paratang, kabilang ang iligal na pagkulong at masamang pagtrato sa mga bata. Gayunpaman, isa sa mga bata, matapos ang maraming taon ng pagmamanipula ng isip ng mga magulang, ay buong pusong naniniwala pa rin na mahal sila nito. Sa tulong ng abogado, nagbigay ng pahayag ang batang ito sa korte. Nais kong malaman ng korte na mahal ng aking mga magulang ang isa't isa at mahal na mahal din nila kami. Sa mga nagdaang taon, ang lahat ay naging napakahirap ngunit palagi silang nananalig sa Diyos. Naaalala ko si inay na nakaupo sa silya na umiiyak. Sinasabing hindi niya alam ang gagawin. Ayaw niyang gumamit ng kadena o posas, ngunit natatakot siyang kumain kami ng masyadong maraming asukal at caffeine. Kailangan ng tatay ko ng soda para manatiling gising habang nagmamaneho papunta sa trabaho. Kung hindi ay makakatulog siya at maaaring maaksidente. Naniniwala ako na natakot ang aking mga magulang. Inisip nila na kung hihingi sila ng tulong, mawawala kami sa kanila. Hindi nila alam na kami ay kulang sa nutrisyon. Akala nila ay namana namin ito kay inay dahil maliit din siyang tao.
Buong puso akong naniniwala na ginawa ng aking mga magulang ang lahat upang palakihin kami at nais nilang magkaroon kami ng magandang buhay. Naniniwala sila na ang kanilang ginawa ay para protektahan kami. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, hinatulan ng hukom sina David at Luis Turpin ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 taon. Inakala ng marami na ito na ang katapusan ng mga paghihirap ng 13 bata, ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon. Matapos mahatulan ang mag-asawang Turpin, maraming naniwala na ang 13 kaawa-awang bata ay sa wakas ay magkakaroon na ng pagkakataon para sa isang bagong buhay, malayo sa masamang karanasang kanilang dinanas. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos doon. Ang mga menor de edad na anak ng Turpin ay inilagay ng mga awtoridad sa isang foster family sa pag-asang matutulungan silang gumaling sa pisikal at mental. Ngunit hindi nagtagal, ang pamilyang ito ay inakusahan ng masamang pagtrato sa mga bata. Kabilang sa mga batang nakaranas ng di magandang pagtrato ay hindi bababa sa isa mula sa pamilyang Turpin. Ang mga nasa hustong gulang na anak ng Turpin ay hindi rin nagkaroon ng mas magandang kapalaran. Nabigyan sila ng kalayaan matapos ang maraming taon ng pagkakakulong, ngunit sa paglabas nila sa mundo, natuklasan nilang wala silang anumang kasanayan, walang pundasyon ng edukasyon, at walang sinumang tunay na tumutulong sa kanila. Matapos ang nakakagulat na kaso, daan-daang tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nag-donate na may layuning tulungan ang 13 magkakapatid na Turpin na muling makabangon. Pagsapit ng 2020, ang halaga ng donasyon ay umabot na sa mahigit pilyong 1,600,000, isang hindi maliit na halaga. Marami ang naniwala na ang perang ito ay tutulong sa kanila na magkaroon ng tirahan, edukasyon at mga pangunahing pangangailangan upang makapagsimula ng bagong buhay. Nabigyan sila ng kalayaan matapos ang maraming taon ng pagkakakulong, ngunit sa paglabas nila sa mundo, natuklasan nilang wala silang anumang kasanayan, walang pundasyon ng edukasyon, at walang sinumang tunay na tumutulong sa kanila. Ang buong halaga ay kinokontrol ng isang trust fund na itinalaga ng korte. Ang magkakapatid na Turpin ay walang access sa kanilang sariling pera. Kahit na paulit-ulit silang nagsumite ng mga kahilingan na gamitin ang bahagi ng pondo para sa kanilang mga pangangailangan, lahat ito ay tinanggihan sa iba't ibang dahilan. Hindi nila maintindihan kung bakit ang perang ibinigay para tulungan sila ay hindi nila magalaw kahit isang sentimo. Dahil sa mga legal na kasunduan sa pagiging kumpidensyal, walang sino man ang makakaalam ng mga detalye tungkol sa account o kung paano ginagamit ang mga donasyon. Ang mga isyu sa perang ito ay lalong naging kaduda-duda nang ang itinalagang tagapamahala ng trust fund, si Vanessa, ay isa palang lokal na real estate agent na walang anumang kaalaman sa social welfare o financial management. Tila wala rin siyang gaanong interes sa trabahong iniatas sa kanya. Nang lumapit sa kanya ang mga anak ng Turpin para humingi ng suporta, tanging walang ganang mga sagot at kung minsan ay malamig na pagtrato ang kanilang natanggap. Nang humingi ako ng tulong sa kanya, sinabihan lang niya ako na mag-Google at maghanap kahit na ang mga pinakapangunahing pangangailangan ay tinatanggihan. Isa sa mga anak ng Turpin ay humiling ng tulong para sa transportasyon upang maging independyente, ngunit kahit ang kahilingan para sa isang bisikleta ay ibinasura. Si Jordan Turpin, ang matapang na babae na tumakas sa bahay at nagligtas sa kanyang pamilya, ay hindi rin nagkaroon ng madaling buhay. 1 taon lamang ang kinailangan niya upang makumpleto ang buong programa ng high school. Isang pambihirang tagumpay para sa isang taong dating nakakulong at walang akses sa edukasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy siyang sinubok ng tadhana. Noong Hulyo 2021,
Biglang tinapos ng mga awtoridad ang kontrata sa foster family kung saan nakatira si Jordan na naging sanhi ng kanyang pagiging palaboy sa isang gabi lamang. Isang 21 taong gulang na babae na naging biktima ng isang kasong yumugyug sa Amerika ay ngayon ay palaboy-laboy, walang tirahan at walang masilungan. Sa kabutihang palad, sa tulong ng media, nakahanap si Jordan ng isang bagong paaralan. Tinulungan siya ng paaralan na magkaroon ng pansamantalang tirahan at suportado ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit alam niya na ang daan sa hinaharap ay marami pa ring pagsubok. Ang taga-usig na humawak sa kaso ng Turpin, si Michael Hastings, ay inamin ang isang malungkot na katotohanan. Ang sistema ng social welfare ay nabigo sa pagprotekta sa mga bata. Ang mga ahensya ng gobyerno para sa tulong ay halos walang naibigay na suporta sa kanila. Nagpahayag siya ng pag-aalala kung kahit ang mga anak ng Turpin na may kasong sikat sa buong Amerika at nakatanggap ng daan-daang libong dolyar na donasyon ay nabubuhay pa rin sa hirap. Paano na ang ibang mga ordinaryong bata, iyong mga walang tulong mula sa media? Dahil sa panggigipit ng publiko, napilitan ang gobyerno na tanggalin sa pwesto si Vanessa at magbukas ng investigasyon sa mga operasyon ng ahensya ng tulong. Ang investigasyon ay natapos sa pagtatapos ng Marso 2022. Sana ay magkaroon pa ng mas maraming mabubuting tao sa lipunang ito na handang tumulong sa mga kapuspalad. Sana ay mabawasan na ang mga magulang na tulad nina David at Luis at mabawasan ang mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap lamang ng bayad ngunit hindi ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga batang dumanas ng napakaraming pagsubok ay karapat-dapat na magkaroon ng tunay na malayang buhay at maabot ang kanilang mga pangarap. Ano sa tingin nyo ang kuwentong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.